Christian. Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa, sa mga nag-online, wala po sa Father's House Christian Center. Tayo po lahat ay papasimula na sa gawain ng Panginoon. Awit tayo sa Panginoon sa masilang awitin. Awitan natin ng Diyos. Hallelujah. Sa pangalan ng Panginoon at uwiin ang Panginoon na yes, hallelujah. Walang imposible sa Kanya. Praise God. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya lang namin lahat. Sa tingin mo, kailan
Hallelujah. Amin tayo sa Panginoon. Ang malumanay na wiki, awitan natin ng Diyos. Praise God. Walang hanggan. Diyos, salamat. Sa pag-ibig ng Diyos. Nais kong ika'y malasan, pati gusto'y aking inaasa, pagkat sa'yo ko lang nagtakuha, ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y malasan, ilog ang puso ko, ikaw lamang, kaya ngayon bukas at kailanman, kasama ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pumurihin, walang hanggang sasambahin. Kukulangan ang puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pumurihin, walang hanggang sasambahin. Kukulangan ang puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Isang pawinan ng Panginoon. Hallelujah. Nais kong ika'y maranasan, pag-ilos mo'y aking inaasa, pagkat sa'yo ko lang nakakuha, ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, ibig ang puso ko'y ikaw lamang, kaya ngayon bukas at kailanman, kasama ko'y iaalay. Walang hanggan
worship schedule, meron po tayong panalangin araw-araw, from Monday until Sunday, 7 a.m. to 9 a.m. ang ating morning devotion, morning prayer. Sunday naman, Sunday school, 9 a.m. Sunday morning, 10 a.m. Sunday evening, 6:30 a.m. Same time din sa evening service natin every Wednesday, 6:30 din ang gabi. Hallelujah. Manalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., pati ng mga government officials. Dalangin natin ang Pangulong kaligtasan sa loob ng gobyerno, pagkakilala sa litaan ng Panginoon. Pag-pray din natin ating mga leaders, international, Pastor Greg Rizzo, Pastor Yasila, Pastor Joe Campbell, sa atin natin ating national leader, Pastor Boyd Isabina, din ng regional leaders, Pastor Frank Beneventura, Pastor Nalo Butay, Pastor Nerente, Pastor Charlie Parias, Pastor Yezebel, at ang ating inang iglesia, Pastor Rico Herrera. Dalangin natin ang kalakasan, kasiglahan, kalusugan ng ating mga pastor, hindi natin silang siglawa, dalangin natin ang kanilang kalakasan, at mag-pray din natin ng mga fellow Popular Daughter Churches, Pastor Gerson Valbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Saler, Pastor Marceliano, Pastor Bob Manyosa, Pastor Julio China, Pastor Samuel Paul. Sama din natin ang ating mga missionary churches all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, Vietnam, Israel. Panalangin din natin ang ating bayang Antipolo, ang ating pastor, Pastor Luis Salcena, ang isang bayang spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation, deliverance, sulaki. Panalangin natin sa Lusali, sa Litigote, at transportation, EMA, praise God. At mga healing request, prayer request, panalangin natin sa Garcia, Brother Manuel Taro, Pastor San Pedro, Sherry San Pedro, Lita Lourdes Agadulo, Pastor Tomping. Panalangin din natin ang mga mahal sa buhay, Sister Cheryl Isay, at ang mga kalakasan din, Sister Nisha Reyes Mapabata. At sa ating mga mahal sa buhay, lapit na sa Panginoon, pag-pray din natin na sila yung makakilala, maligtas, at makasama natin sa buhay ng Diyos. At sa ating mga activities, meron pa tayo sa Bushik, July 11, at ang Jubilee Service natin sa Pacalaran, July 26, at ang mga activities natin, Bible study, student preacher, survey, at prayer fasting, first and last day of the month. Hallelujah. Praise God. Sa mga karagdagang pa rin na ating pastor, magugulat. Hallelujah. Okay, kung ako sa panalangin sa mga pasukin natin, ang pangalan Diyos, ang dito, ang pangalan ng Panginoon, praise God, Lord, Jesus, hallelujah, in Christ our King, purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon, we worship you, Lord, hallelujah, hallelujah, praise God, praise Jesus, hallelujah. Mga Panginoon sa lahat, kami Panginoon ay lumalapit o God sa ito ng lugar, nadalangin ng Panginoon, na malakasan ang bawat sa Panginoon God, nadalangin namin ang bayan mo, Diyos, ang pagbubunga, Panginoon God, ang pagbangon ng mga alagad, mga prayer warriors, mga titles o God, nadalangin Panginoon, biligtas o Diyos, ang bayan ito, Panginoon, pilusin mo kami, Panginoon, ay mga paami, mga labi o God, mga kalakasan mo, karunungan, Panginoon, ay sa buhay o Diyos, sa bawat sa buhay o God, nadalangin, Panginoon, ang mga leaders o God, ay pagpalayo sila, Lord God, ang kalakasan din, Panginoon God, ang Espiritu, Panginoon, ay bumabasa nila, O Diyos o God, at dinadalangin, Panginoon God, ang mga healing request, mga prayer request o God, at agpuin mo, Diyos, ang mga pangailangan, Panginoon God, at sa pamilya, Panginoon, ni Pastor Richard Isay, God, ay hindi mo siya, Panginoon, bigyan ng kalakasan, Panginoon God, at alam mo sa amin, dalangin na, Panginoon, sa gabi ito, Diyos, sa amin dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Tayo ng tanggapan. Ulit natin ng Panginoon sa Father's house. Hallelujah. Yes. Glory to Jesus. Sa Father's house, hindi ka nag-isa. Sa Father's house, ay maraming kasama.
gabi sa inyong lahat. Itinagagala ko kayo ng mga kasama sa gawain ng ating Panginoong Diyos na mas maulan sa ngayon. So, ipanalangin natin, patuloy pa rin ang ating prayer. So, ipanalangin natin, kaaliwan sa sambayan ng Pastor Richard, Linsay, dahil nauna na ang kanyang asawa. Announce ko lang ng linggo, diba? Ng umaga na tinaningan ng doktor. Hindi mo sinabi, sa sinabi ay hindi na magkakagan. So, ayun na nga, nauna na sa piling ng Panginoon. Okay. So, kasama natin sa panalangin kasi pagpalangin ng ating Panginoon samahan ng Diyos ng pagpapala mga kapahitan na nararanasan nila ngayon. Palakasin sila ng ating Panginoon Jesus. Okay, so yun lang ating ilang mga pabalita. Tulad ng ating palaging ginagawa ay magtatapos sa salita ng ating Panginoon Diyos. Pero bago muna yun ay tayo po ay tulad ng ating ginagawa, hindi naman mananalapi para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Bakit natin ito ginagawa? Okay, so okay. Sa aklat ng Gawa, sa chapter 2, ay makikita natin ang ganitong pangyayari. Pagkatapos ng ating Panginoon ay makuha mula sa tinatawag ng 3 araw ng kamatayan at pagkapako sa ibabaw ng krus. Muli na niya mga alagad na hintayin ang pangako ng ating Panginoong Jesus. Manatili sila doon sa upper room. Pagkatapos noon, sa Acts chapter 2, dumating yung pagpunos ng banal na Espiritu. At sabi rito sila yung mga puspos ng banal na Espiritu. Tumayo si Pedro at nangaral. Ganito yung pagkabanggit. Acts chapter 2 verse 37, mabawang nasabi ito, nang marinig iyon ng mga tao, tumamos ito sa kanilang puso. Kaya nagtanong sila kay Pedro at sa kanyang kasamang mga apostol, ang mga kapatid, anong dapat namin gawin? Sumagot si Pedro sa kanilang magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. So, italong po natin doon sa verse 43. Maraming himala at mga ginawa ang Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. Kaya yung patuloy na pinangangaralan ni Apostol Pedro ay yung pa rin yun, yung mga naligtas, yung mga nasakta ng una at nakakilala sa Panginoon na convert. Verse 44, maganda ang pagsasamahan ng mga mananampalataya at pinag-isa nila ang kanilang mga ari-arian para makabahagi ang lahat. At ipinagpili nila ang kanilang lupa at mga ari-arian at ang pera'y ipinamamahagi nila sa kanilang mga kasama ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw, nagtitipot sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ng kagalakan nila sa kanilang pagkibahagi sa pagkain at palagi sila nagpupuri sa Diyos. Nagustuhan sila ng lahat ng tao. Araw-araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga tao kanyang iniligtas. So, nakita po natin dito. Amen. Ang paglibog na panlalaki kung bakit meron tayo yung sign ng isang conversion ng isang tao. Sign ng ang tao ay na-convert. Ang isa sa mga na-convert sa pananampalataya sa ating Panginoon, ang sabi rito, sila ay naging aktibo sa pagsuporta sa gawain ng ating Panginoon. Makita rin natin yun dito sa Acts chapter 4. Yung kanyang yung ginawa na yun, ang sabi rito, Acts chapter 4, verse 32, nag-alsa ng mananampalataya at ang dami ng isipan. Itinuring ang bawat isa na ang kanilang mga ari-arian ay hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa lahat. Patuloy ang paggawa ng mga
ng Panginoong Jesus ay talagang nabuhay na muli. At usang pinagpala ng Diyos ang mga mananampalataya at hindi sila nagkulang sa kanilang pangangailangan dahil pinagbibili o pinagbili ng mga may kaya, kanilang mga lupa at baka, at ang pera, ibinibigay nila sa mga apostol at ibinigay naman ito ng mga apostol sa bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. So mahami, ito'y ginagawa ng mga taong na-convert at sumampalataya sa ating Panginoon. Isa pang halimbawa dito ay si Sakeo, sa Lucas chapter 19, verse 9, nang siya'y mag-convert sa ating Panginoon, nalabas niya ang kalahati ng kanyang kayamanan at ibinigay niya sa gawain ng ating Panginoon. Si Abraham, makikita natin na siya ay convert sa pananampalataya sa ating Panginoon. Hiniling ng Panginoon na patunayan niya yung conversion sa kanya. Ano nangyari? Sinabi ng Panginoon, ihandog mo sa akin ang nag-iisa mong anak. Kaya ang pagbibigay is sign ng conversion. Hindi na-convert sa ating Panginoon. Hindi ko ginagawa ng tao, hindi nila naugawaan ang kanilang ang gawain na ito. Tulad ngayon sa Senado, nag-uusapan daw na ipipigil yung online na games. Anong tawag ito, yung sugal. Online, sabi niya, hindi lang matatanda nahihimpon ang naaadik. Yan ay sa kantahan ni Miguel Subiri na dapat ay ipigil aksyonan. Dahil hindi lang matatanda ang naaadik, kundi pati mga bata. Kaya sabi niya, kung hindi ito mapipigilan, ay magiging social cancer. Sakit. So yung sabi doon, yung mga tao yun, nasayang lang nila yung pera nila sa itong bagay, pero hindi nila gagawin yan sa awakin ng Panginoon. Ano bakit? Dahil hindi sila convert. Kaya ang pagbibigay ay sign ng conversion ng isang tao na pinigos ng Panginoon. Yan ay sign ng pinigos ng Panginoon. Kaya ang pag-impumento na bananalapin natin, hindi ito sa pilitan, at sa totoo lang, ito yung para lang sa mga taong nakakaranas ng pag-pinigos, conversion ng Panginoon sa buhay niya. Okay, so yun lang. Tayo ay mananalangin. Tawagan ko si Michael. Tayo ay pangunahan sa pagbigo ng pananalapin na ito. Okay. Praise God. Tayo ay manalangin sa Panginoon. Praise the name of Jesus. Nakila, tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Pagpalain po, Panginoon, ang iyong gawain, ang pagligo namin ng iyong pananalapi. Hinihingi namin ang iyong pagpalain ng ilang Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa mga bagay na ginagawa mo, ikaw ang magpala at magbalik ng lahat ito sa iyong mana. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Minsan pa, awitan natin ang Panginoon. I will deliver. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Hallelujah. Salamat sa mga manunod na pagpalain tayo ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Hallelujah. Amen. So, kahit masama ang panahon, praise God, tayo ay diretso sa kawain ng ating Panginoon Diyos.
Okay. Lucas chapter 15, beginning verse 11 to 24. Meron rin binigay sa atin ng Panginoon ng mensahe patungkol dito sa tinagurian nila the prodigal son. Okay, Lucas 15, 11 to 24. Dito pagkakasabi ng salita ng ating Panginoon at sinabi niya may isang tao na may dalawang anak na lalaki. At sinabi sa kanya ng ama, sinabi sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay ko sa akin ang bahagi ng iyong kayamanan na umukol at aking ibig at pinahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. At hindi nakaraan ang maraming araw, inipon lahat ng anak na puso ang ganang kanya at naglakbay sa isang malayong lupain at doon hinaksayan ang kanyang kabuhayan sa paluging pamumuhay. Nang mabukol na niyang lahat ay nagkaroon ng isang malaking kabuto sa lupaing yaong at siya'y nagpasimulang mga ilangan. At pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing yaong at sinubo niya siya sa kanyang mga para upang magpakain ng mga baboy. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ang mga iba na kinakain ng mga baboy at walang tao magbigay sa kanya. Datapwat nang siya'y makapag-isip ay sinabi niya, ilang mga lilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain at ako rito'y namamakain ng dito. Magtitindig ako at paruroon sa aming ama. At aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako dapat at tawagin anak mo. Gawin mo ako tulad sa isang iyong mga alipin, upahan. At siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama, dadapat samantalang nasa malayo pa siya, natanawan na siya ng kanyang ama at nagdalang habang at tumakbo at niyakap siya sa lilig at siya'y hinagka. At sinabi ng anak sa kanyang ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin, hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Datapat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dahil hindi niyo rin itong madali. Lagyan ninyo ng singsing ng kanyang kamay at mga pangyabak at ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatakang luya at inyong patayin tayo magsikain at mga katuwa sapagkat patay na ang alabong ito at muling nabuhay. Siya'y nawala at nasumpungan at siya'y nagpasigulang na nagkatuwa. Tayo manalangin, dakila at kapag na Diyos, maraming salamat sa iyong kalupihan. Pagpalain mo ang iyong salita at pinagkatiwala mo sa iyong lingkod. Ikaw ang mangusap sa aming mga puso. Na bagay na hindi ko kayang sabihin, ikaw ang mangusap sa kanilang buhay. Samahan mo ito ng iyong banal na Espiritu sa pangalan ng Jesus. Amen. Nais ko mangusap kapag sa akin, walang mabuti na hiwalay sa Diyos. Sino po sasanayon ko? Walang mabuti na hiwalay sa Diyos. Basta di kayo humiwalay sa mabuti. Humiwalay ka sa mga bagay na mabuti. Tandaan natin, wala ka ng masusumbungan mabuti. Dahil walang mabuti na hiwalay sa Diyos. May mga tao nagsasabi, lalo na yung mga tumalikod sa Panginoon, kumusta ka na brother? Hindi yung totoo. Dahil walang mabuti na hiwalay sa Diyos. Kaya yun ang dapat natin maunawaan. Hindi maaaring mangyari yun. Nagpapakalayo-layo ka sa Diyos. Nalalagay pa natin sa mga online, sa mga social media natin, sa Facebook, na pinapakita natin ang gaganda ng ating mga ngiti, ang gaganda ng ating mga view, ng lugar, ang gaganda at ang sasarap ng kinakain natin, at sabihin natin na tayo ay mabuti. Pero hindi po pwedeng mabali ang katotohanan ng salita ng Diyos. Walang mabuti na hiwalay sa Diyos. Walang mabuti na hiwalay sa Diyos. Una na tayo kung bigyan ng pansin, walang mabuti na hihiwalay sa Diyos. Iba po kasi yung title natin, walang mabuti na hiwalay sa Diyos.
Pag sinabi mo kasi mabuti ito, pero walang kinalaman sa Diyos, hindi mabuti. Kasi walang kinalaman sa Diyos eh. Ako ano ba hindi ko sabihin? Pero ito ang ating unang katotohanan na naisibigyan ng pansin, walang mabuti na hihiwalay sa Diyos. Ibig ko sabihin, kung ang ating mga plano sa buhay, o kaya kung tayo ay mabuti, hindi maaaring humiwalay tayo sa Diyos. Kasi walang mabuti na hihiwalay sa Diyos. Walang mabuti na makukuha ang tao na kapalit ng paglayo sa Diyos. Ito pong ating tandaan. Ganito ang mga tao para na masunod ang gusto, hihiwalay sa kalooban ng Diyos para masunod ang kagustuhan nila. Ang anak sa parabola na humiwalay sa kanyang ama ay nagpapakita na hindi siya mabuti. Kasi humiwalay siya eh. Ang kanyang ama ay nagpapakita ng katangian ng isang Diyos. At nagpapakita ng kabutihan ng isang ama. Kaya ulitin ko, ang anak sa parabola na humiwalay sa kanyang ama ay nagpapakita na hindi siya mabuti. Tandaan natin, ito ang tandaan natin, ang mag-isip ng hindi pa napapanahon ay hindi mabuti. Tandaan niyo, iukit niyo sa inyong mga puso't isipan, ang mag-isip ng hindi pa napapanahon ay hindi mabuti. Piruin mo yung buhay pang ama niya, sa pilitan na niyang kinuha ang mana niya sa kanyang ama. So, ibig sabihin, ang taong sobrang nagmamadali at hindi nag-iisip o yung nag-iisip ng hindi pa napapanahon ay hindi mabuti. Yun ang dapat natin maunawaan. Sino dito ang nag-iisip na hindi pa napapanahon? Para maunawaan nyo, wala ka pang trabaho, nag-iisip ka na agad na gumalaw ng isang babae. Hindi mabuti yan. Ito ang numero 1 problema ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno. Napakadami mga street children. Hindi kulang. Kinakapos na ang budget ng mga DSWD. Dahil sa dami ng mga batang ipinapanganak at napupulot sa basurahan. Yan ay produkto ng mga taong hindi nag-iisip na hindi pa napapanahon tulad ng kalimugang anak nito. Hindi pa buhay pa ang kanyang ama. Yun ang pinapakita ng ating pinag-aaralan. Buhay pa ang kanyang ama, hinihingi na agad niya. Hindi pa napapanahon, hinihingi na agad niya yung para sa kanya. Kaya mag-isip ng hindi pa napapanahon ay hindi mabuti. Kaya huwag mong isipin na makukuha mo ang mga bagay na mabuti at hihiwalay ka sa Diyos. Ang mabuti kailangan ay hindi hihiwalay sa Diyos dahil ang mabuti ay ng Diyos. Amen po ba? Kaya ang mabuti hindi hihiwalay yan sa Diyos. Dahil ang mabuti ay siya mismo yun ang Diyos. God is good. Diba? Kaya paano mo pahihiwalayin sa Diyos ng mabuti at sasama sa iyo? No, hindi mangyayari yun. Ikaw talagang kaya mong iwanan ng Diyos. Paniwala ko dyan. Pero ang mabuti, hindi kailangan pwedeng humiwalay sa Diyos. Dahil pag humiwalay siya sa Diyos, hindi na siya mabuti. Yan ang dapat natin maunawaan. Ang anak sa parabola, akala niya susunod sa kanya ang mga bagay na mabuti. Alam niya na ang ama niya ay napakabuti. Kaya nga nagawa niya kunin ang mana niya nang wala pa sa panahon. Kaya tandaan niyo, ang mga tao hindi marunong maghintay ng tamang panahon, hindi yan mabuting tao. Patuloy yan. Unang nilagay ko kanina, ang mga tao hindi nag-iisip o nag-iisip na hindi pa napapanahon ay hindi mabuting tao. Ngayon,
ang binabanggit ko na dapat din natin maintindihan, ang tao hindi marunong maghintay ng tamang panahon, hindi yan mabuting tao. Kaya sa mga kababaihan, magsipag-ingat kayo. Sa mga kabataan, kung may nakakakinig dito ng mga kababaihan, magsipag-ingat ka. Huwag kang magtitiwala. Huwag mo agad ibibigay ang sarili mo sa mga lalaking hindi marunong maghintay. Hindi pa nga tapos ang pag-aaral. Gusto nga agad gumawa ng bilanggo. Diba? Hindi marunong maghintay. Nangihingi pa nga lamang ng baon at panloob sa magulang. Agad-agad na. Lalo na yung namumuhit. Mahal mo ko tayo. Saan? Sugat-sugat ako gano'n. Diba? Hindi mo masamuhin mo, hindi pa tayo basta. Hindi mo ako mahal. Ano? Bakit ba pala ito sa inyo? Tandaan nyo, ang tao hindi marunong maghintay ng tamang panahon, hindi yan mabuting tao. Bakit pagkakatiwalaan mo ng iyong sarili? Ito nakikita natin sa prodigal son. Hindi marunong mag-isip ng hindi napapanahon at hindi marunong maghintay. Tingnan natin ang isang magandang halimbawa sa 2 Kings chapter 6 verse 1 to 3. Isang magandang halimbawa, pwede natin magamit ito at isang pamantayan sa ating buhay. Ito yung kasaysayan ng mga anak ng mga propeta na hiniling nila na sila makapagpatayo, ma-expand nila yung kanilang lugar dahil nagsisikip na sila doon sa lugar nila, mga anak ito ng propeta. Kaya hiniling nila na sila puputol ng mga sikap o ng mga kahoy at itapalalaki nila yung kanilang mga bahay. At sinabi niya ni propeta Eliseo, yumaong kayo. Pero sinabi nila, hindi kami aalis ng hindi kasama. Hindi kami aalis nang wala kaming kasamang mabuti. Dahil si propeta Eliseo ay halimbawa ng isang kabutihan. Kasi natin 2 Kings, Kalawang Hari, chapter 6, verse 1 to 3. At sinabi ng mga anak ng mga propeta kay Eliseo, narito ngayon, ang damong aming tinatitirahan sa rapoy, totoong ipit sa tanang amin. Isinasamo namin sa iyo na ikaw ay pakaruunin, na kami ay pakaruunin sa Jordan at kumuha ko ang bawat isa ng sikap at gumawa para sa amin ang isang dako roon na aming matatahanan at siya sumagot, magsiyaw kayo. At sinabi ng isa, isinasamo ko sa iyo na ikaw ay matuwa at yumaong na kasama ng iyong mga lingkod. At siya sumagot, sasama ako. Okay, layaan ako. Sumama si Eliseo. Magandang aral ko sa buhay yan. Kapag wala kang kasamang mabuti, hindi ito maganda. Ito dapat natin maunawaan. Maraming bagay na mawawala sa iyo na hindi mo maibabalik, lalo na tira. Alam natin yung kasaysayan. Pumuputol yung lalaki, tumansik yung kanyang talim ng palao, nahulog doon sa tubig, sumigaw siya. Sa ama ko, Panginoon, sapagkat tirang. Lumapit ang propeta ng Diyos at sinabi niya, saan nahulog? Lumubos sa lugar na yaon. Lumutol siya ng patpat at inihagis doon, lumutang ang patalim ng palakol at sinabi ni Eliseo, buling mo ngayon. Kinuha niya, ano ibig ko sabihin? Kung wala kang mabuti, hindi mo maibabalik ang mabagay na ginira mo. Yan ang dapat mo maunawaan. Huwag kang lalakad ng wala kang kasamang mabuti. Kaya nga sabi ko nga, walang mabuting hiwalay sa Diyos. Kaya huwag kang sasama, lalakad at magpaplano ng isang bagay na wala kang kasamang mabuti. Mahirap yan. Susunuhin mo ang problema mo sa buhay mo. Huwag kang lumakad ng wala kang kasama na mabuti.
maliwanag, huwag kang lumakad na hindi mo kasama ang basbas ng iyong magulang. Huwag kang banat ng banat. Tapos pag nasalit ka, ulo, sakit ng ulo ng magulang mo. Ako ang ibig ko sabihin. Gusto mong mabuhay ka ng may kabutihan, nang walang na hindi ka naiipit sa anumang sitwasyon, isama mo, magsama ka ng mabuti. Yan ang sabi ng mga anak ng propeta. Hindi kami pupunta ron ang hindi ka kasama. Ibig sabihin ng walang advice mo, na hindi mo kami papasbasan at nang hindi ka namin kasama. Kaya ganoon na namin mga tao, basta-basta banat na lang ng banat eh. Nakukuha natin. Kaya ang isang bagay na hindi inaalis sa atin ng Panginoon ay ang aspeto ng paghihintay. Alam nyo ba, yan ang pinakamahalaga sa Kristiyano? Matthew chapter 24 verse 13, ang magtiis hanggang sa wakas, siya lang ang maliligtas. So, nakikilala ang mga Kristiyanong mabuti kung marunong maghintay. Dapat natin maunawaan. Napakahalaga po ng paghihintay. Dahil ang lahat ng plano ng Diyos ay naahayag sa tamang panahon. Pero yung bawal prodigal son, itibuhay pa yung tatay niya, pinadalinan niya. Tingnan mo na lahat ng kayamanan mo, bigyan mo sa akin. Hindi siya marunong maghintay. Kaya tandaan nyo, lalo na sa mga kadalagahan, pag may umaapira sa iyo, naliligaw, ka, huwag ka magpalito sa mga tao. Alam mo, nangihingi pa ng tao sa pamilya, nakanagay niya. Amen? Hindi mabuti yun. Kaya nga, ulitin ko, ang tao hindi nag-iisip ng napapanahon, kung napapanahon ang ginagawa niya, ay hindi mabuti. Kaya hindi ka dapat magtiwala sa mga tao hindi marunong maghintay. Hindi po yan mabuti. Pangalawa na nais kong pag-aralan natin, ang lahat ng mabuti ay nasa pag-iisip ng Diyos. Hindi mo naniniwala. Umasa ka sa Diyos. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng bagay. Huwag kang bira ng bira. Gusto natin ay mabuti. Sino dito ang mabuti? Magkaroon ka ng mabuting buhay, mabuting kapalaran, mabuting kinabukasan. Sino nais mo? Ang lahat ng mabuti nasa pag-iisip ng Diyos at hindi ang hindi humiwalay sa Diyos. Kaya ngayon ang paksahin natin, walang mabuting hiwalay sa Diyos. Jeremiah chapter 29 verse 11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Napaganda ng kaisipan ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Magtiwala ka lang. Yung alimugang anak, hindi niya pinagkatiwala yung kabutihan, yung kanyang kapalaran sa kanyang ama. Ang lahat ng mabuti ay nasa naglilingkod sa Diyos. Yan po ang huwag niyong kalilimutan. At naunawa ito ng alimugang anak. Sa verse 17 ng ating teksto, ganito sinabi niya, Lucas 15:17, datapwat ng siya makapag-isip, ay sinabi niya, ilang mga anilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain at ako ito'y namamatay ng gutom. Ibig sabihin, naisip niya na lahat ng mabuti ay nasa naglilingkod sa Diyos. Ang hindi maganda sa kaisipan ng tao, lalo na sa mga Hudyo, ay ang kaisipan mayroong mga lugar na hindi kasusumpungan ng mga bagay na mabuti. At ito ang pangit. At hindi lang ito sa mga Hudyo, maging sa mga Pilipino at sa mga Hintil. Sinong naniniwala na mayroong lugar na malas? Ha? Alam niyo yung salitang malas? Galing sa salitang Kastila o Espanya na ibig sabihin ng mala, ibig sabihin ng masama.
mana. Pagdating sa Pilipino, tinugtungan ng S, malas. Ang galing yun. Parang ang galing yun, yung malas. At mayroong mga taong naniniwala na mayroong mga lugar na hindi mo kasusumpungan ng mabuting bagay. Yan ang pangit sa mga tao. At yun ang tero kung bakit hindi nila tinanggap ang Panginoon at ipinako nila sa Jesus sa ibabaw ng krus. Bigyan natin ng pansin nito, John chapter 1 verse 46. Ganito ang sabi ng aklat ng Juan chapter 1 verse 46. At sinabi sa kanya ni Nathanael, mangyayari baga lumitaw ang anumang magaling na bagay sa magsali na yung mabuting bagay sa Nazaret. Sinabi sa kanya ni Felipe, pumarito ka at tingnan mo. Tinatawag siya. Ni Felipe, inaakit siya. Isinasama siya sa Panginoon at sabi niya, nasumpungan namin ang Bisaya, ang isinulat ni Moises. Ang sagot ni Nathanael, sinabi sa kanya ni Nathanael, mangyayari baga lumitaw ang anumang magaling na bagay sa Nazaret. Sinabi sa kanya ni Felipe, pumarito ka, tingnan mo. May mga tao ganyan ang mentalidad. Saan? Yan, sabi ko, sa tarat, ang titigas ng ulo ng tao yan. Ay, dito na yan, dito na magpapensyon kami rito. Meron diyang Kristyano na dyan, nasabi na po, Pastor, ginawa na namin lahat. Lahat ng bagay dito sa tanan. Napakatitigas ng puso ng tao dito. Yun yung sinabi, hindi natin. At nasundan pa yun sa John chapter 7 verse 52. 1 chapter 7 verse 52. Sila yung nagsasagot at sinabi sa kanya, ikaw ba kayo taga-Galilea? Taga-Galilea rin? Siya sabi mo, at tingnan mo na sa Galilea ay walang lumitaw na propeta. Ibig sabihin nun, propeta, ibig sabihin mabuting tao. Walang mga bagay na lumitaw sa Galilea na mabuti. Kasi kalimitan ng mga lumilitaw sa Galilea ang mga aktivista. At isa na doon si Pedro. Pagkakapang ni Pedro, nagkakalang tema. Natatapang mga taga-Galilea. Sa kanila nang gagaling yung mga nagsisipat ng klas kay Pilato at kay Herodes. At ito, kaisipan ng napakaraming tao. Anong mapapala mo dyan sa kadadalo mo ng kadadalo dyan? Hindi ka magkakaroon dyan ng 1 kilong bigas. Nakakilig na ba kayo ng gano'n? Ang mentalidad nila, walang mabuti kang mapapala. Sa kadadalo mo ng kadadalo, dumalo ka na ng linggo ng umaga, kadalo ka ng linggo ng gabi, tapos meron pa kayong Miyerkules. Ano mapapala nyo dyan? Abala yan sa trabaho. Ito ang kaisipan ng napakaraming tao. Hindi naisip ng mga Hudyo, maaaring ang walang mabuti sa Nazaret, ang nagsasalita dito kasi si Nathanael. At marahil mayroon siyang pinagdadaanan sa buhay niya. Maaaring totoo na walang mabuti na sila nakita na naganap sa Nazaret, pero hindi nila naisip kung saan nakatayo ang Panginoon. Naroon ang mabuti. Dahil ang Panginoon ang may akda ng mga bagay na mabuti. Yun ang hindi natin naunawaan at hindi rin naunawaan ng mga tao sa panahon natin ngayon. Hindi sila naniniwala na may mapapala sila sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ito rin ang isip ng maraming tao sa ating panahon. Walang mabuti sa salita ng Diyos. Di ba ang masasabi mo? Bakit lumalayo tayo sa salita ng Diyos? Kung alam natin mabuti. Kung saan nakatayo ang Panginoon, mabuti ang lugar na iyon. Yung po huwag yung kalilimutan dahil siya ang may likha ng lahat ng uri ng kabutihan. Kaya huwag kayong maniniwala na malas doon. Sa tanag, malas dyan. Wala dyan masiksong ilusyon. Huwag gano'n, walang gano'n. Amen. Kung kasama mo ang Diyos, lahat ng bagay na puntahan mo, ay pagpapalain ng Diyos liman na lamang kung humiwalay ka sa Panginoon. Ang isip ng tao walang mabuti sa puro hallelujah ng hallelujah.
pamilya. Sinabi ni Haring David ng ganito, aklat ng Awit chapter 37, verse 25. Awit 37:25. Ako'y naging bata at ngayon matanda, dahil may hindi ko nakita ang matuwid na pinamayaan ni ang kanyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. Paano natin masasabi ngayon wala kang mapapala sa pakikinig na salita ng Diyos? Ay sabi ni Haring David, walas nang nakita na tao. Siya'y naging bata at ngayon ay matanda, dahil may hindi ko nakita ang matuwid na pinamayaan ni ang kanyang lahi man ay nagpalimos ng tinapay. Hindi mabuti na kapag hindi nagtiwala sa Diyos, kasama mo ang mabuti. Iikot sa pagkatao mo ang mabuti at wala sa lahi mo ang mamamalimos ng tinapay. Wala daw nang maghihirap sa pamilya mo. Dapat natin maunawaan. Sinabi din ng aklat ng Awit ang ganito. Aklat ng Awit 127, 127 verse 1. Ganito ang pagkakasabi, maliban itayo ng Panginoon ng bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ng bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Marami nag-iisip ng ganito, kung ako lang ay makakapunta ng Amerika at makakapagtrabaho doon, napakabuti. Di ba? Kung ako lang ay makakapunta sa New Zealand, 140 daw, monthly ang bayarin. Kung ang bayarin ang sahod ng mga nagpa-farm doon, nagbubungkan ng lupa. Kaya kung ako lang makakapunta sa New Zealand at makakapagtrabaho doon, napakabuti. Sabi na naman isa, kung ako lang ay makakapunta ng Japan at mabigyan ng working visa doon, napakabuti. Oo, maaaring mabuti nga yun, lahat ng iniisip nyo, pero nakalimutan ba ninyo na ang Diyos na nagtayo ng lahat ng bansang iyon ay iisa, ang Diyos na pwede mong paglingkuran. Kaya ano sabi ng malibang itayo niya. Kaya kahit pumunta ka karoon, kung hindi niya itatayo, kung hindi niya sasamahan, walang kabuluhan ang iyong ginagawa. Yung nasabi ng aklat ng Awit, chapter 27, verse 1. Walang kabuluhan, malibang ingatan ng Diyos. Ang isang bagay, walang kabuluhan, gumigising ang mga security guard. Yan ang sabi ng Panginoon. Kung ang Diyos ang nagtayo ng lahat ng iyon, hindi ba mas mabuti na maglingkod ka sa Diyos at magtanong ng mga bagay na mabuti sa kanyang mga kamay? Tingnan natin na sinabi ng Panginoon, Matthew 6:33, dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na lipawang idadagdag sa inyo. Kaya, naku, ito, minsan nakakatawa ako eh. Ang kita nila si Pete, pumalo ng computer programmer, pumalo ng 250,000 monthly. Para nasa New Zealand, eh, paano 300? So, may mga design sa Baklaran, nangarap na rin maging programmer. Akala nila nakukuha yun sa gano'n. Hindi yun doon nakukuha yun sa katapatan sa Diyos. Hindi nila alam, si Phil nagsimula yung programmer, ang sahod 18,000 monthly. Pero dahil sa kanyang katapatan, dahil sinusyolder niya ang lahat ng pangangailangan sa gawain ito, umabot ng 300. Dahil kung hindi tayo susulong ang gawain ng Diyos. Nakalimutan lang nila, sinasamahan lang siya ng Diyos dahil mabuti ang puso niya. Siya'y naging tapat sa Panginoon. Kahit sino sa inyo. Alam niyo ba, meron doon sa Mandaluyong, hindi nag-aral. O, nag-aral naman siguro. Pero hindi graduate siya ng college. Si Brother Jaime, kumikita ng milyon. Kontraktor. Sabi nga ng pastor na, paano nga nakabasa ng plano? Yung mga karami, yung mga, paano nga nakabasa yan? Karunungan na ng pastor ng Diyos, binigay na namin.
kontrata, million agad ang kita niya doon. Hindi ko alam, nakagraduate ng high school eh. Ang mga anak niya, puro graduate na ngayon, mas ibang bansa na, pero siya talaga, alam ko talaga, hindi siya nakapag-aral ng gusto. Pero bakit ganun? Nakukuha yan sa katapatan sa Diyos. Kaya sabi ni Pastor Raymond, mayroon siyang pangangaral na Capturing God's Heart. At ito'y tungkol kay Haring Solomon, na si Haring Solomon, nakuha niya ang puso ng Diyos nang sabihin ng Panginoon na naginip si Haring Solomon at sinabi ng Panginoon, anong gusto mong ibigay mo sa iyo? Nagandaan ang Diyos sa itinuro ni Haring Solomon. Dahil ginawa mo akong hari, kapalit ng aking ama, bagamat ako'y napakabata at isang musmos, paano ko pamumunahan ang bayan mo? Bigyan mo ako ng karunungan kung paano ko pamunahan at palimuhan ang bayan mo. Nakuha ang capture yung puso ng Diyos. Grabe ng Panginoon dahil hindi mo iningi ang buhay ng mga tao na nagbibigay ng buhay mo at ang buhay ng mga kaaway mo o kaya humingi ka ng kayamanan o kaya ng mahabang buhay dahil itong hiningi mo, mapaglingkuran mo ang bayan mo. Ang mga bagay na hindi mo hinihingi ay magkakaluho sa iyo. Kasahin yung kasaysayan ng ginto, bagong-bago dinahakot papunta sa kanya. Siya ang pinakamayaman na nabuhay sa kanyang kapanahunan. Pati yung galaw ng dahon, alam niya ibig sabihin ron. May mensahe sa kanya sa sobrang karunungan niya. Ako hindi ibig sabihin. Pagmuli, at dito ako magtatapos, kung saan nananahan ang Diyos, doon namamalagi ang mabuti. Ito yung pinakit ko na kanina. Halimutan ni Nathaniel, marahil wala nang mabuti doon sa Israel o doon sa Nazareth. Yung maliit na bayan yun. Pero nakalimutan niya, andun si Jesus. Kaharap niya at naroon ang may likha ng mga bagay na mabuti. Kaya yung masamang pagkakilala niya doon sa lugar na yun, ay nabago. Nakarinig na ba kayo ng mga salita? Diyan ba sa inyo ay bawal ng sigarilyo? Yan ba sa inyo ay bawal ang anak? Yan ba sa inyo ay bawal ang manligaw? Ayun ang katatakulit lang natin. Marami mga tao ngayon hindi naniniwala na ang pinakamabuti sa buhay ng tao ay nasa lugar na kung saan siya ay sinasamba. Kaya ang tanong nila, kaya yung ganun ang tanong nila, ito ba sa inyo bawal ang sigarilyo? Dahil para sa kanila, hindi mabuti, hindi sila tatanong. Yan. Iba ang pananaw nila sa mabuti. Kaya maraming mga tao ngayon hindi naniniwala na ang pinakamabuti ay sa buhay ng tao ay nasa lugar na kung saan ang Diyos ay sinasamba. Sa lugar na kung saan namamalagi ang mga taong nagsisipaglingkod sa Kanya. Doon naman namamalagi ang mabubuting bagay at yun ang naisip ng kalibugang anak. Uulitin ko, Lucas 15:17, datapwat ng siyang makapag-isip ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ay may sapat at lumalabis kapag kain ako'y hindi namamatay ng gutom. Kaya naunawaan niya sa bahay ng ama niya sa Gana, nananahan ang lahat ng bagay na mabuti. At yun ang kanyang tinalikuran. Kaya sa bahay ng aking ama, nananagana sa kabutihan ang mga tagapaglingkod, samantalang ako'y dito'y namamatay sa gutom. Kung ang katotohanan, para kanino ang lahat ng kabutihan ng Diyos, yan po dapat yung tandaan. Para kanino ang lahat ng kabutihan ng Diyos? Ang kabutihan ng Diyos ay para sa mga taong nag-iisip ng tama. Yan ang dapat yung maunawaan. Huwag kang umasa na magiging maganda ang buhay mo na hindi mo naman kayang kontrolin ang pag-iisip mo. Hindi ka nag-iisip ng tama. Aasa ka doon sa luto, sa swerte. At pag hindi ka doon sa sarili mo, mala. Talagyan mo ng test, malas. Salitang Espanyol. Kaya lahat ng ating mga pamahilig galing sa Espanyol yan. Lahat ng mga bawalis ng
gabi, lalabas ang swerte, kakain ka, kailangan pa ikutin mo muna ng pinggan, pag magkakanin ng mais na bungi, pagkakaani ka ng bungi, lahat ng ano. Yan, tinuro sa atin ang Katolik, lahat ng mga bagay na puro kalukuhan. Kahit ilang, kahit mamaho na ang bahay mo, dahil hindi ka nagwawalas ng gabi. Kung hindi naman tama ang pag-iisip mo, hindi ka rin bubuti. Tandaan mo, kahit paikutin mo ng paikutin yung iyong pinggan, para hindi daw madisgrasya yung mahal mo sa buhay. Kung hindi ka naman nag-iisip ng tama, matutukhang ka pa rin. Wala yan sa pamahigin. Isa pang bagay, ang pag-iisip ng tama ay hindi nagiging mabuti kung hindi ka umaalis sa lugar na alam mong mali. Ang kagandaan mo sa lugar anak, umalis ka. Pero kung sino napingin doon, sa bahay ng ama ko, ang dami sa kana, mga naglilingkod, napakarami nilang mabuti. May 30 month pay sila, meron silang mga benefits, may mga extra income sila. Matalang ako dito, wala. Pero kung hindi man siya umalis sa tingin mo, magiging mabuti ang buhay nila. Di ba hindi rin? Maraming taong ganyan, alam nila yung mabuti. Alam mo, basta tama yung sinasabi mo, nakita naman, gusto nakita sa kami. Gusto nakita pasuki sa kapag nagsasalita ka, pero pinakikinggan ko, tama yung ginagawa eh. Sinasabi, may sinabi ko, kumano po kasi sa church, hayaan mo, nanating tayo nila. Alam nila mabuti, pero hindi sila umaalis sa lugar na kanilang kinalalagyan. Mali. Huwag kang umasa na may makikita kang mabuti. Kasi natin ang matandang kapatid, binanggit niya lahat ang mabubuting bagay, yun yung sa huling chapter niya, o sa huling versikulo niyang Lucas chapter 15. Hindi ko na rin sinama doon sa text natin, kaya na lang magbasa sa inyong pagbabasa, sa sarili inyong pagbabasa. Kasi natin yung matandang kapatid na binanggit niya lahat ang mabuting bagay na ginawa niya sa poder ng kanyang ama. Subalit dahil sa ayaw niyang pumasok sa bahay, dahil sa naro ng kanyang kapatid, may pinagsasayang ng kanyang ama, lumalabas na siya ang anak na hindi mabuti. Nawa niyo? Yung mabubuting bagay na ginawa niya, ay lumabas na masama dahil binabawi na niya. Basahin nyo. Mamaya pag-uwi nyo, basahin nyo kasi sa atin ninyo mali. Yung mabubuting ginawa pala niya sa ama niya, meron pala ano yun. Yan. Natapos yung okasyon, yung ama ay hindi niya pinakinggan. Pumasok ang ama doon sa bahay, siya na napiling nasa labas. Ayaw niyang pumasok. Kaya walang mabuti na nasa sa labas. Yan ay kung sabihin. Isa pang bagay, mayroong lugar kung saan kabibilisan. Mayroong lugar. Kung nag-isip yung puso ng anak, kung nag-isip siya na napakapunti sa piling ng ama, walang putong doon ang empleyado. Isip niya yun, mabuti, tama yung inisip niya. Pero kung di siya umalis sa lugar ng kinalalagyan niya, ano sa palagay mo, mabibilisan ka siya? Saan siya bilisan? Di ba doon sa bahay ng kanyang ama? Kung saan lumalagi ang kabutihan ng kanyang ama? Di ko mabibilisan, hindi sa labas. Kaya nag-text eh, Pastor, pwede pa ba ako dyan sa inyo? Hindi ko pa mabibilisan eh. Sa pambagal, mayroong lugar kung saan kanya yakapin ng mabuti. Ng mabuti. Ang bagay na mabuti, mayroon niyang lugar na pinalanan niya. Mayroong lugar kung saan kanya yakapin ng mabuti at mayroong lugar upang ikaw ay kahabagan. Saan yun? Sa bahay ng ama.
Sabi doon, nung pumunta siya doon, nasa tarangahan pa lang siya, tumakbo na ang ama niya, niyakap siya. Yayakapin ka ng mabuti pag nasa tamang lugar ka. Kaya walang malas. Yayakapin ka niyan at kahahabagan ka. Ang tanong doon, kung hindi siya bumalik sa bahay ng ama niya, kahahabagan ba siya? Hindi. May lugar para tayo ay kahabagan. Yun ang dapat natin maunawaan. Minsan, nanghihingi tayo ng habag sa Diyos eh. Oh God, have mercy on me. Saan ka naroon? Nasa sanungan ka, humihingi ka ng habag? Ano nga ang gusto mo? Gusto mo mamatay yung manok ng kabila? Kung ano ba ibig ko sabihin? Ang mga taong hinahabagan ng Diyos nasa tamang lugar. Isa pang bagay, mayroong lugar para ikaw ay maging anak. Ano sabi ng bunsong anak? Huwag mo na akong tawagin anak mo, ituloy mo ang iyong sariling alipin. Pero ano sabi ng ama? Hindi siya pinakikinggan. Ano sabi ng ama? Narito ka na, kaya hindi anak ko na. Bihisan siya at sukutan ng sinising. Kaya hindi mo lahat ng tao anak ng Diyos. Anak ng Diyos nasa sabungan. Anak ng Diyos na, yes, lahat tayo nilikha ng Diyos. Pero ang tinutuloy ng Panginoon ng anak ng Diyos ay may tamang lugar, nasa bahay ng Ama. John chapter 12, John chapter 1 verse 12. Ang sumampalataya sa Kanya, pinagkalubukan niya ng karapatan. Ang pagiging anak ng Diyos, ipinagkakaloob ng karapatan. Bilang maging anak ng puro, karapatang maging anak ng Diyos. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ko laban sa langit at sa iyong paningin, hindi na ako karapat-dapat tawagin anak ko. Kaya nga sagot ng Panginoon, dahil narito ka na, anak na kita. Yan. Kaya minsan, nagtatapos sa akin, hindi daw niya maramdaman na siya anak ko. Eh, saan sa lagi na ito? Na lagi nasa iglesia. O, paano ngayon, kita itutuloy na anak ko? Diba? Kuha niyo ba ito sabihin? Ganun din ang Diyos. Kung ikaw ay nasa tamang pamamahay at sinusunod mo ang rules ng bahay, ng ama na mabuti, ituturi kang anak. Sa pambagay, mayroong lugar kung ang tayo ay masumpungan sa bahay ng pinakamabuti. Huwag natin kalilimutan, hindi lumawas ng ama at ang punta sa iba't ibang bansa o bayan para hanapin ang kanyang anak. Hindi. Dahil kung ipinakikita dito, mayroong lugar upang tayo masumpungan at yun ay sa bahay ng mabuti. Nang pumasok siya sa bakuran ng kanyang ama, niyakap siya. Kasi nasa tama na siyang lugar. Kaya ang mabuti, naghahanap din yan ng tamang lugar. At ang pinakamaganda rito, mayroong lugar upang maranasan mo ang kasiyahan. Ito'y sa lugar na madama mo ikaw ay tinatawag ng Diyos. Mahirap mong mamuhay na ikaw ay natitili. Hindi ka makaharap. Kaya, hindi ka makadalutan na ibig ka. Kaya masarap ang tumangan sa lugar na pinaghahingan ng presensya ng Diyos. Doon kung mararamdaman ang pagpapatawad ng Diyos. Ang kasiyahan ng ating Panginoon. Iyon natin ang ating mga ulo. Nangusap ako sa isang simple at payak na pangungusap ng praise God, walang mabuti na iwalay sa Diyos. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Tayo natin tumayo, awitan natin ang Panginoon.
tao hindi mo pa nakikilala ang Panginoon. Kaya minsan may mga tao may ganitong kalituhan na may lugar na hindi mabuti para sa atin. Mahirap magkaklay sa katauhan ng ganyan. Magkakaroon ng limitasyon ng buhay. Isang bagay ang dapat mong maunawaan, ang lahat ay magiging mabuti sa buhay mo kung si Jesus ay mananahan sa buhay mo. Ang isang bagay, uulitin ko na tinataanan ng Panginoon, tinutuntunan ng Panginoon, ay magiging mabuti. Dahil nga roon ang may hagdan ng mabuti. Kaya kung tatanggapin mo si Jesus bilang Panginoon na nakapigtas ng buhay mo, naranasan mo ang lahat ng mga bagay na mabuti. Dahil ikaw mismo ay magiging mabuti. Ito dapat natin maunawaan. Kaya kung sa oras na ito, di mo ka natatanggap si Jesus, pangunahan kita ng panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Manalangin ka ng ganito. Dakilang Diyos, inaamin ko po na walang mabuti na nangangahan sa aking katauhan. Maging sa lugar na aking pinalanan. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mapagkukunan, sa aking paglayo sa iyo. Inaamin mo po, hindi ko makakawang maging mabuti nang iwalay sa iyo. Kaya sa oras na ito, nagkasya ako, natanggapin ka bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At dahil din dito, binubuksan ko ang aking puso, inaanayaan kitang pumasok at maghari sa aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagmamalik ay makasama ko ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa oras na ito, magpapakasakali ako sa bawat isa ay bigyan mo ng pagkakataon na tayo lumapit sa Panginoon. Kausapin natin ang may likha ng lahat ng bagay na mabuti. Amen. Bukas ang kanta, pwede tayo makipag-usap sa ating Panginoon. Pwede tayo
tumutuon sa iyong salita na ng Diyos. Maraming pong salamat, Panginoon. God, maraming pong salamat. Pagpalain mo ang bawat day na nakakarinig ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. God bless you po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At God bless you po.